sa mamamayang Pilipino para mapaunlad ang bansang ito. Kasi ang totoo, aminado itong si Marcoleta na hindi naman porque may nakaupo sa gobyerno, sila na lang ang magbibitbit ng responsibilidad para ang Pilipinas ay maiahon. Mayroon din po tayong katungkulan dyan na yun yung pinaliwanag ni Marcoleta dito sa susunod po natin papanoorin. Pakinggan po ninyo. Corruption po ay halos hanggang liig na po ng mamamayang Pilipino. Ang manifestasyon po na nangyayari sa bansa natin ng corruption ay ang napakataas na presyo ng bilihin ngayon, lalong-lalo na ang pagkain. Hindi na kaya nabuti ng karaniwang Pilipino. Ang taas po ng kuryente natin, pinipilit ko pong ibaba. Sa akong power bills, the delivery of reliable, secure, quality, and affordable rates of electricity in this country. Hanapin po natin ang pagkakaisa at kapayapaan sapagkat napakaraming problema at hamon ang hinaharap ng ating bansa. Huwag nating hanapin ang pagkakawatak-watak. Magkaisa tayo sapagkat ang nagkakaisang bansa lang ang may kakayahan para harapin ang problema ng bansa. Ang nagkakaisang bansa lang po ang may kakayahang harapin ang problema ng bansa. Pagkakaisa at hindi pagkakawatak-watak. Hindi po ba mga kababayan namin, lalo sa mga kapatid po namin sa Iglesia ni Cristo at sa mga kababayan po namin sa ibang relihiyon na dumalo noong National Rally for Peace, di po ba yan din naman ang ipinayo po sa atin ng ministrong tumindig sa entablado, nagbasa ng mga talata ng Biblia? Kaninong payo po ba ang pinakamabisa sa lahat? Hindi po ba payo ng ating Panginoong Diyos? Hindi po ba yung binasang mga talata sa Biblia ay mga salita po ng ating Panginoong Diyos yun? At kung hindi po ninyo makakalimutan o nakakaligtaan, ang pinakasusi sa pagpapala po ay nasa pagkakaisa. Sabi nga nung binasa ng ministro po, no? Pagkabutit, pagkaligayang pagmasdan ng mga magkakapatid na laging sama-sama sa pagkakaisa, na doon dumadalo yung pagpapala. Meron pa po bang hihigit sa payong iyon na mismong nanggaling sa ating Panginoong Diyos? Ngayon din naman ang ipinagsisiksikan sa ating bukode at puso ng Marcoleta na mga kababayan, magkaisa tayo. Huwag tayong magwatak-watak, huwag tayong magsiraan, huwag tayong magbangayan. Patuloy po tayong magkaisa at magtulong-tulong para ang bansang ito ay mapaunlad. Yun ang ating bahagi. Huwag na natin siraan pa ang isa't isa dahil lang sa political interest, dahil lang sa interes pansarili natin o ng mga politikong sinusuportahan natin. Doon tayo sa kung ano ang talagang makakabuti, hindi lang sa ating sarili, hindi lang sa interes ng ating manok sa politika, kundi sa interes ng kabuuan ng bansang ito. Kaya mga kababayan, hinihikayat po namin kayo. Ipagtiwala po ninyo kay Caro Dante Marcoleta ang inyo pong boto. Hayaan ninyong may mailagay na isang profesional at abogado sa Senado na nakakaalam ng lunas para sa mga problema ng bansang ito. Hanggang dyan po, mga kababayan namin. Sa susunod po, paalam.